Althea, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong to? Tanong ni Rafael habang maigpit siyang niyayakap. Mahirap para sa kanilang pareho ang gabi ng pamamaalam. Isang hakbang na matagal na nilang pinaplano. Ngunit ngayong nandito na, parang ang hirap-hirap palang gawin. Tumango si Althea. Pilit na pinipigilan ng luha. Alam mo namang para rin naman ito sa atin, hindi ba? Para sa bahay natin. Para sa kinabukasan natin. Bago pa sila ikasal ni Rafael, matagal na nilang pinapangarap ang magkaroon ng sariling bahay, maliit na negosyo, at mga anak na maglalaro sa bakuran. Ngunit hindi sapat ang kinikita ni Rafael bilang construction worker, kaya't nagdesisyon si Althea na lumipad patungong Dubai. At doon ay magtatrabaho siya bilang isang nurse. Ang kurso at propesyong pinaghirapan niyang abutin. Pansamantala munang maninirahan sa kanila ang kanyang nakababatang kapatid na si Daniela. Habang naghahanap pa ito ng trabaho dahil sa kakulangan ng pondo. Ipinagkatiwala ni Althea kay Rafael ang lahat. Mula sa pagpapadala ng remittance hanggang sa pag-aalaga kay Daniela. Alam ko, Althea, at napag-usapan na natin yan. Hindi ko lang talaga alam kung papaano kong kakayanin na wala ka. Mahina ngunit tapat ang boses ni Rafael. Pero ngumiti si Althea at hinawakan ang pisngi ng kanyang asawa. Kakayanin natin para to sa kinabukasan natin. Isipin mo na lang, 1 taon lang naman yon. 1 taon lang ay may pangtaon na tayo sa bahay. May pangsimula na tayo ng negosyo. Kapag natupad yon, ay uuwi na ako. Ngunit hindi ganoon kadaling iwan ang lahat. Ang bahay na puno ng alaala, ang amoy ng sinangag sa umaga, ang yakap na Rafael tuwing gabi. Lahat iyon ay iiwan niya alang-alang lamang sa pangarap na matagal na nilang gustong matupad. Sa loob ng airport, habang lumalayo siya sa pamilyar na yakap na Rafael at lumalapit sa boarding gate, isang parte ng puso niya ang parang napunit. Pero pinilit niyang tumayo ng matatag. Ito ang unang hakbang sa pagiging katuwang sa pangarap nilang dalawa. Dumating siya sa Dubai nang may baong lakas ng loob. Bagamat ibang-iba ang klima, ang kultura, at ang tao, kinaya niyang magsimula. Maayos ang trabaho niya sa ospital at mabilis siyang nakapag-adjust. Gabi-gabi ay tumatawag siya kay Rafael. Nagkikwento ng mga karanasan. Nagtatanong kung kamusta na si Daniela. At palaging may reminder kung saan niya ilalagay ang remittance. Mahal, huwag mong kakalimutan yung tuition ni Daniela, ha? Saka bayaran mo na yung lupa sa probinsya. Paalala niya minsang tumawag siya. Walang problema. Lahat inaasikaso ko na. Wala ka nang aalalahanin pa dito. Sagot naman ni Rafael. At nanalik si Althea. Tulad ng tiwala niyang panghahawakan siya ni Rafael sa hirap at ginhawa. Ganoon rin ang paniniwala niya na magiging tapat ito sa kanya. Pero ang hindi niya alam, habang siya ay nagpapakahirap sa ibang bansa, may binubuo na palang ibang relasyon sa mismong tahanang iniwan niya. At ito'y magmumula pa sa taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang sariling kapatid. Kuya Rafael, pwede mo ba akong samahan sa cafe bukas? Tanong ni Daniela habang naglalatag ng hapunan. Suot niya ang lumang sando ni Althea at nakapusod lang ang buhok. Simple pero may dating. Napatingin si Rafael, pansamantalang natigilan habang pinagmamasdan ang dalaga. Oo naman, day off ko bukas. Sabay na lang tayong kumain sa labas pagkatapos. Sagot ni Rafael habang inilalapag ang kutsara tintor. 2 buwan pa lamang mula nang umalis si Althea. Pero tila napakabilis ng mga pagbabago sa loob ng bahay. Sa unay puro respeto at distansya ang pagitan nila Daniela at pati na rin ni Rafael. Ngunit habang tumatagal,
Unti-unti nang nagiging komportable ang dalaga. At si Rafael naman, unti-unting nadadala sa mga tingin, ngiti, at presensya nito. Ang swerte talaga ni Ate Althea sa'yo, ani Daniela, nang minsang nagliligpit ng mga plato. Napangiti si Rafael at sabay sabing, swerte din ako sa kanya, pero ewan ko ba, parang nawawala na siya sa akin habang tumatagal. Mabilis ang tugon ni Daniela. Hindi mo naman talaga siya kasama ngayon. Baka mas kailangan mo ng taong nandito. Yung kaya kang alagaan. May halong lamping ang mga salitang iyon at ramdam na Rafael ang paglalapit ng distansya na dati mahigpit nilang pinapangalagaan. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na silang magkasama, magkasabay mag-almusal, magkausap, hanggang sa hating gabi, habang nanonood ng pelikula at nagkikwentuhan ng mga personal na bagay na tila hindi naaangkop sa kanilang relasyon bilang bilas at hipag. Isang gabi, umuulan ng malakas at nawala ng kuryente. Si Daniela, takot na takot sa kulog at kidlat. Kumatok ito sa kwarto ni Rafael. Kuya, pwede bang dito muna ako? Hindi kasi ako makatulog eh. Mahina niyang sambit. Nag-atubili si Rafael, pero kalaunan ay pinatuloy niya ito. Nagsimula sa simpleng yakap para damayan ang takot, hanggang sa nauwi sa isang bagay na hindi na nila maibabalik. Kinabukasan ay parang walang nangyari, pero ang hindi nila alam, yun na ang simula ng unti-unting pagkasira ng tiwala ni Althea, kahit hindi pa niya ito nalalaman. Mula noon, naging madalas na ang mga palihim na sulyapan, mga aplos sa gilid ng kamay habang naglalakad sa palengke, at mga halakhakang may lihim na kahulugan. Sa mga mata ng iba, mukhang magkaibigan lang sila. Pero sa loob ng bahay, ay may ugnayang nabobuo na kahit hindi dapat. Isang araw, biglang nanahimik si Daniela habang naglalaba. Tulala at may hawak ng pregnancy test. Diyos ko, hindi maaari. Bulong niya, nanginginig ang kamay. Positibo ang pregnancy test. Sa madaling salita, siya ay buntis at si Rafael lamang ang alam niyang maaaring ama. Habang sa Dubai, si Althea ay abala sa pagduduty sa night shift. Masaya pa nga sa bagong balita mula sa ospital na may kakasa na raw ang promotion niya. Sa kabilang dako naman, unti-unti nang nauupos ang mundong iniwan niya. Ate, kailangan mo tong malaman, sabi ng pamilyar na boses sa kabilang linya. Napatigil si Althea habang nag-aayos ng patient chart sa ospital. Mabilis ang tibok ng puso niya. Habang nakikinig sa tinig ng pinsang si Marife na tumawag mula sa Pilipinas. Matagal na silang hindi nagkakausap. Kaya't kabado na agad siya sa tono ng tawag. Buntis si Daniela. Mahinang sambit ni Marife. Napahinto sa pagsasalita si Althea. Para bang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Buntis? Si Daniela? Pero kanino? Tanong niya. Pilit na nilalabanan ang kaba. Saglit na katahimikan. Kay Rafael, ate. Anong sabi mo? Halos pasigaw na tanong ni Althea. Hindi makapaniwala sa narinig. Pasensya ka na, ate. Ang tagal kong kinimkim to. Akala ko chismis lang. Pero nakita ko mismo. Magkaakbay sila sa palengke. Sabay silang umuwi. At nakita ko rin silang magkaangkas sa motor ni Kuya Rafael. Tapos ngayon, buntis na si Daniela. Oo, hindi sila umaamin. Pero lahat ng tao dito, yun na rin ang sinasabi. Nanlumo si Althea. Pakiramdam niya ay nilamukos ang kanyang puso. Habang siya'y nagpapakahirap, nagpapakapagod at nagsasakripisyo sa ibang bansa, nagagawa ng mismong asawa niya at ng kanyang kapatid na kanyang minamahal at pinagkakatiwalaan ang mga bagay na hindi niya kailanman inakalang posibleng mangyari.
Napaupo siya sa sahig ng locker room. Hawak pa rin ang cellphone habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi totoo to. Hindi pwedeng totoo to. Hindi to pwedeng mangyari. Paulit-ulit niyang bulong. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umuwi kaagad. Harapin ang dalawang taong sinira ang mundo niya. Pero anong saysay ng lahat ng yun? Buntis na si Daniela. At kung totoo ang lahat, wala nang babalik ang masayang alaala. Ilang araw siyang hindi pumasok sa trabaho. Hindi makakain. Hindi makausap. Nakatulala lamang siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Iniisip kung anong pagkukulang niya. Bakit nagawa sa kanya yon ni Daniela at ng kanyang asawa? Bakit si Rafael pa? At bakit silang dalawa? Sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto sa dormitory, nagsisimulang lumamig ang puso ni Althea. Doon niya naisip, sapat na. Hindi niya na kailangang ipaglaban pa ang relasyong walang respeto. Hindi na siya babalik sa bahay na puno ng kasinungalingan. Pilit niyang pinunasan ng luha. Kinuha ang ballpen at papel. Sumulat siya ng liham para kay Rafael. Hindi na ako uuwi. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Hindi ko kailangan ng paumanhin. Huwag mo na akong hanapin. Hindi mo na ako asawa mula ngayon. Pinili mong sirain ang tiwala at pag-ibig ko sa'yo. Nasa iyo na ang kapatid kong minamahal ko na parang anak. Sana naman panindigan mo siya. Nang matapos niya ang liham, isinama niya sa sobre ang mga larawan nilang mag-asawa. Sa isa niya itong pinunit. Tumayo siya at huminga ng malalim. Sariwa pa ang sugat sa kanyang puso. Pero sa pagkakataong ngayon, natuto na siyang huwag ipaglaban ang mga taong hindi siya pinili. At ang mga taong hindi man lamang siya binigyan ng respeto at kahihiyan. Isang buwan nang lumipas mula nang matanggap ni Rafael ang liham ni Althea. Hindi siya makapaniwala. Parang ang dali-daling nawala ng lahat. Hindi man lamang siya kinausap. Wala man lamang tanong, paliwanag, o kahit pasakdal. Isang sulat lamang at tapos na ang lahat. Ngunit para kay Althea, ang sulat na iyon ay ang huling bahagi ng kabanata nila ni Rafael. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagsakripisyo, nagparaya at nagmahal. Pero nang siya naman ang nangailangan ng pag-unawa at katapatan, tinapatan siya nito ng pagtataksil. Bawat araw sa ospital ay tila laban. Hindi madali para kay Althea na ngumiti sa mga pasyente habang ang kanyang sariling puso ay sugatan at wasak na wasak. Pero kahit sa sakit, pilit niyang pinanday ang lakas mula sa sariling mga paa. Wala siyang pamilya sa Dubai. Wala siyang matakbuhan. Kaya't siya lamang ang meron siya. Lihim niyang kinausap ang kanyang agency at nag-request na ilipat siya sa ibang bansa. Gusto niya nang magsimulang muli sa lugar kung saan ay walang sino man ang makakapagdikta sa kanyang damdamin. Sa loob ng 2 buwan ay naaprubahan ng transfer. Canada, isang bagong mundo. Hindi mo na ba talaga balak na bumalik sa Pilipinas kahit kailan? Tanong ng kaibigang nurse na si Maylene habang nagkakape sila sa loob ng department. Umiling si Althea. Wala na akong babalikan doon. Ang mga alaala, puro kasinungalingan. At kung naroon pa ang mga taong sumira sa akin, mas mabuting wag na lang akong bumalik. Pero pamilya mo pa rin sila. Sabat ni Maylene. Pamilya ay hindi lamang sa dugo. Pamilya ay yung pinoprotektahan ka. Yung hindi ka sinasaktan. Kapag sila na mismo ang sumira sa'yo, mas mabuting lumayo ka na. Sagot ni Althea. May paminsang pagkinang ng luha sa kanyang mga mata. Pero hindi na ito bumabagsak. Bago siya lumipad pa Canada, huling beses siyang tumingin sa mga larawan na naroon sa kanyang cellphone. Mga dating masasayang alaala. Kasama si Rafael at Daniela. Sa isa niya itong dinilit. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil tapos na siya. Hindi niya na kailangang dalhin sa bagong simula ang bigat ng nakaraan.
Pagdating niya sa Canada, malamig ang simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, unti-unti nang nauupos ang apoy ng poot at sakit. Nagrenta siya ng maliit na apartment. Nag-apply sa bagong ospital at sinimulan muli ang buhay na para bang hindi siya kailanman umiyak para sa isang lalaking hindi siya pinili. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Althea ang mga simpleng bagay na nakapagpapasaya. Ang pagtimpla ng kape sa umaga, ang paglalakad sa parke tuwing hapon, at ang pagtulog ng walang iniisip na panloloko o kahit pagtataksil. Minsan sa harap ng salamin, kinausap niya ang kanyang sarili. Althea, hindi ka talunan. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi mo kailangang lumingon. Dahil sa pagpaparaya mo, napalaya mo rin ang sarili mo. At yun ang totoo. Sa kanyang pagpaparaya, doon niya tunay na natagpuan ang kanyang kalayaan. Sa unang buwan ni Althea sa Canada, ramdam na ramdam niya ang lamig. Hindi lang ng panahon, kung hindi pati na rin ang pagiging dayuhan sa panibagong mundo. Bawat hakbang niya sa niebe ay tila paalala na wala na siya sa pamilyar na lupang kinalakihan. Ngunit dala ng determinasyon ay hindi siya nagpatinag. Mabait ang bago niyang mga katrabaho sa ospital. May ilan ring Pilipino roon, pero karamihan ay banyaga. Isa sa mga naging unang kaibigan niya ay si Dr. James Gallagher, isang pediatrician na kilala sa pagiging approachable at magaan kasama. New Year? Tanong ni James habang pareho silang nasa staff pantry. Yes, sagot ni Althea. May kaba pa sa kanyang boses. From the Philippines. Welcome to Canada. I hope this place becomes your feast. Sabi ni James, sabay abot ng kape. Isang simpleng gesture. Pero sa isang tulad ni Althea na ilang buwan ng emosyonal na sugatan, napakalaking bagay nito. Sa paglipas ng mga buwan, naging madalas ang pag-uusap nila. Madalas silang magkasabay sa duty at paminsan-minsan ay nagkakape pagkatapos ng kanilang shift. Hindi may paliwanag ni Althea kung bakit, pero sa presensya ni James, tila may bahagi ng kanyang pusong muling sumisigla. Isang araw, habang nasa cafeteria, napag-usapan nila ang mga nakaraan. Do you have someone back home? Tanong ni James. Maingat ang tono. Napayuko si Althea. I had, but I chose someone else. Someone I trusted. So I chose to disappear. Sounds painful. Bulong ni James. It was, but that pain taught me how to love myself again. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. Tahimik si James ng ilang segundo bago siya tumingin kay Althea. People who survive heartbreak like that, they are the strongest people I know. Hindi na malaya ni Althea ang ngiti sa kanyang labi. Hindi ito pilit, hindi peke. Isa itong ngiti ng isang pusong muling nabubuhay. Sa mga sumunod na buwan, mas lumalim pa ang pagkakaibigan nila. Kasama ni James Althea sa kanyang mga lakad sa bundok, sa charity events ng ospital, at minsan pa nga sa pagluluto ng adobo sa apartment ni Althea. Iba ang tingin ni James. Hindi siya tinitignan bilang babae lang, kung hindi bilang isang taong may halaga, respeto, at dignidad. Isang gabi habang naglalakad sila sa tabing ilog, huminto si James. Althea, I know you've been through so much, but if you ever decide to love again, I want you to know, I'm willing to wait. Hindi nakasagot si Althea, ngunit sa kanyang dibdib, may tinig na bulong. Deserve mo ring mahalin ng tama. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y nasaktan, hindi na siya natakot sa salitang pag-ibig. Hindi dahil sa nakalimot na siya, kung hindi dahil handa na siyang magpatuloy. Matagal bago tuluyang bumigay ang puso ni Althea sa damdaming unti-unting namumuo para kay James. Pinili niyang dahan-dahanin ang lahat. Ayaw niyang ulitin ang parehong pagkakamali, ang magmahal ng buo, pero sa maling tao. Ngunit si James ay ibang-iba kay Rafael.
Hindi siya minamadali. Hindi siya pinipilit. At higit sa lahat, ni minsan ay hindi nito pinaramdam na kailangan niyang kalimutan ang kanyang sugat para lamang tanggapin ang pagmamahal. Isang gabi, inimbitahan siya ni James sa isang charity dinner na inorganisa ng ospital. Suot ni Althea ang isang simpleng itim na bestida, ngunit bakas sa mga mata ni James ang pagkahanga. "You look stunning tonight," bulong nito. Napangiti si Althea, hindi dahil sa papuri, kung hindi dahil sa paraan ng pagkakabigkas. Walang pagnanasa, walang agenda, puno ng respeto lamang. Habang nagkakainan at nagtatawanan ng mga tao sa paligid, napansin ni Althea na sa gitna ng karangyaan at kasiyahan, ang kanyang puso ay tahimik, hindi na puno ng lungkot o galit, kung hindi ng isang bagay na matagal nang nawala. Ito ay ang kapayapaan. Pagkatapos ng event, naghihiya si James na maglakad-lakad sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kalsada. Suot nila ang makapal na jacket habang sila'y nag-uusap. Ramdam ang lamig ngunit init ng presensya ng isa't isa. "Althea, I want to build something real with you. Not to replace what you've lost, but to walk with you forward. Kahit saan ka man dalhin ang pangarap mo, gusto kong naroon rin ako." Seryosong payag ni James. Hindi kaagad sumagot si Althea. Tumingala siya sa mga bituin. Hinaplos ang malamig na hangin sa kanyang pisngi at inalala ang mga panahong akala niya hindi na siya mamahalin ulit. At eto siya ngayon. Iniisip niya na may taong handang mahalin siya ng buo kahit hindi na buo ang puso niya noon. Tumango siya at marahan. "Yes, James. I want that too." At sa sandaling iyon, nag-umpisa ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi ito perpekto. Hindi rin madaling limutin ang nakaraan. Pero bawat araw kasama si James ay tila pagtatahi sa mga punit ng kanyang puso. Unti-unti, buo na ulit. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan sa Canada. Ilang kaibigan at kasamahan sa ospital ang naroon, ngunit puno ang paligid ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa harap ng altar, habang tinitignan ni James si Althea, bumulong ito. "Althea, thank you for giving me the honor to love someone as strong like you." Lumipas pa ang mga taon at nabiyayaan sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. Sa bawat tawa ng kanyang mga anak, sa bawat halik ni James sa kanyang pisngi bago pumasok sa trabaho, nararamdaman ni Althea ang pinakapayapang gantimpala, ang pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban dahil kusa itong ipinagkakaloob sa iyo. Hindi man ito ang pamilya na una niyang binuo, pero ito ang pamilyang para talaga sa kanya. Isang umagang malamig at tahimik habang nagkakape si Althea sa veranda ng kanilang tahanan, may dumating na liham mula sa Pilipinas. Galing ito sa kapatid ng kanyang dating asawa, si Lani, na matagal na ring hindi nagpaparamdam. Nang buksan niya ang liham, parang biglang bumalik ang mga alaala ng sakit. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ito. "Ate Althea, sana nasa mabuti kang kalagayan. Humingi ako ng tawad kung ngayon lang ako nagparamdam. Alam kong matagal ka nang lumayo sa amin. Pero may kailangan kang malaman patungkol kay Kuya Rafael at sa kapatid mo. Si Kuya Rafael ay may sakit, stage 4 liver cancer. At bago siya tuluyang manghina, paulit-ulit niya akong pinapakausapang iparating ito sa'yo. Gusto ka raw niyang makita at gusto raw niyang humingi ng tawad sa'yo. At makita ka man lamang daw niya bago siya mawala." Hindi niya napigilang mapaiyak. Kahit pa pinilit niyang kalimutan ang nakaraan, ang mensaheng iyon ay parang punyal na bumaliktad at tumarak muli sa puso niya. Hindi niya alam kung awa, galit o pangulila ang nangibabaw. Maya-maya ay lumapit si James at niyakap siya sa likod. "Bakit ka umiiyak?" tanong nito. Ipinakita niya ang liham. Tahimik na binasa ni James ang sulat.
Bagamat siya'y banyaga, pero nakakaintindi siya ng Tagalog. Matapos nito, maraan siyang hinaplos sa likod at sinabi, "I'll support you whatever your decision is. Kung gusto mong makita siya, sasamahan kita. Kung hindi, naintindihan ko rin." Kinabukasan, tinawagan ni Althea si Lani. "Lani, pupunta kami ni James, ng asawa ko." 3 araw ang lumipas. Nagpunta nga sila sa Pilipinas. Ito ay dahil sa pakiusap ng kanyang dating asawa at sa kadahilanang gusto na rin niya ng closure sa kanyang dating buhay. Pagdating nila ng Pilipinas, nagbiyahe sila papuntang probinsya. Doon ay amoy na amoy nila ang mabangong simoy ng hangin. Ramdam nila ang probinsya vibes. Tuwang-tuwa si James sa kanyang mga nakikita. At si Althea naman ay malaki ang pasasalamat para sa suporta sa kanya ng kanyang asawa. Hanggang sa dumating na nga sila sa kanyang dating tinitirhan. Doon ay bumalik ang lahat ng alaala. Ang masasayang alaala kasama ang kanyang dating asawa na si Rafael. Ang mga pangako at ang mga pangarap na magkasama nilang binuo noon. Para bang bumalik siya sa nakaraan. At dahil doon ay mayroong luwang namumuo sa kanyang mga mata. Pero alam niyang ito na ang araw at oras na dapat niyang isara ang kahapon. Pagpasok nila sa loob ng bahay, sila ni kaagad ang unang bumungad sa kanila. "Ate, maraming salamat at tumating ka." Ipinakilala ni Althea ang kanyang asawa na si James. At masaya naman itong nagpakilala rin kay Lani. Pumasok na sila sa loob. Makikita ang magulong bahay. Hindi na katulad ng dati. Pumangit na ito. Wala na ang dating sayang pakiramdam. Parang punong-puno ng kabigatan. Doon sa kwarto nila noon, nakita niya si Rafael na nakahiga. Payat na payat, nangihina, at malaki ang tiyan. Hindi na ito ipinagumot pa sa ospital. Sapagkat tinanggihan na ito dahil wala silang pangbayad at isa pa ay malala na ang sakit ng lalaki. Wala roon ang kanyang kapatid na si Daniela. Sabi nila na ito'y nasa palengke raw at namimili ng kanilang tanghalian. Maya-maya ay nagising si Rafael at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng dati niyang asawa. Walang iba kung hindi si Althea. Dahil doon, ay unti-unti itong napaiyak, humagulgol, kahit pa nang hina, at saka humingi ng tawad sa kanya. "Althea, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Althea, totoong minahal kita noon, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang tukso dahil sa pagkakalayo nating dalawa. Patawarin mo ako at aminado kong nagkasala sa iyo. Patawad sapagkat hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal mo sa akin at nagawa pa kitang lokohin. Dinamay ko pa ang kapatid mo. Patawad talaga, Althea. Patawad." Umiiyak na sabi ni Rafael habang ito'y hinang-hina. "Wala na sa akin yun, Rafael. Okay na ako ngayon at masaya na ang buhay ko kasama ang aking pamilya. Pinapatawad na kita at ang kapatid ko. Salamat rin sa lahat ng mga pinagsamahan natin. Kahit pa nasaktan mo ko, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil hindi ko mararating ang ganitong posisyon ng buhay ko kung hindi dahil sa sakit ng nakaraan." "Salamat sa iyo, Althea. Salamat dahil pinatawad mo ko." Maya-maya ay dumating galing palengke ang kanyang kapatid na si Daniela. Payat na payat ito. Wala na ang dating ganda at halatang halata na ito'y hirap sa buhay. Kasama nito ang anak nila na Rafael. Bitbit ang ilang mga pagkaing pinamili sa palengke. Ate Althea, patawarin mo sana ako." Umiiyak nitong sabi.
At maya-may lumapit si Althea sa kanya at hinawakan ang ulo niya. Wala yun, Daniela. Mahal kita bilang kapatid ko. At naawa ako sa kalagayan mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi na galit si ate. Pinatawad na kita. Niyakap ni Daniela ang kanyang ate Althea. Masaya siya sapagkat napatawad na siya ng kanyang kapatid. At maya-may nagulat na lamang sila sapagkat nawala na ng hininga itong si Rafael. Matiwasay itong namayapa. May kapayapaan sapagkat nakita niyang nagkaayos na ang magkapatid. At napatawad na siya ni Althea. Ilang taon itong dinala ang bigat ng pagtataksil nito kay Althea. Pero ngayon ay masaya itong namayapa sapagkat napatawad na siya ng kanyang dating minamahal. Lumipas ang ilang linggo at muli nang bumalik ang mag-asawa sa ibang bansa. Ipinangako ni Althea na susuportahan niya ang kanyang kapatid na si Daniela. Sinabi niyang ipagpatuloy nito ang pag-aaral at susuportahan niya. Pagpapadala siya buwan-buwan hanggang sa maging maayos ang buhay nito. Sapagkat ito lamang ang kanyang nag-iisang kapatid. Bagamat nagkasala ito sa kanya noon, pinatawad niya na ito ngayon. Bilin din kasi ng kanilang mga magulang nung ito'y nabubuhay pa na huwag pabayaan ni Althea ang kanyang nag-iisang kapatid na si Daniela. Kaya naman tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang. Habang sa ibang bansa naman, masaya ang mag-asawa sapagkat maayos na itong si Althea. Wala nang bigat ng nakaraan. Puno sila ng sayang pamilya kasama ang kanilang mga anak. Nagpapasalamat si Althea sapagkat nagkaroon siya ng asawang mapagmahal, mapag-unawa at punong-puno ng respeto at suporta sa kanya. Para sa kanya, isa itong napakalaki at napakagandang pagpapala. Bagamat nasaktan siya noon, ang ipinalit naman sa kanya ay ang mapagmahal na asawa. Pagmamahal na hindi peke at ramdam na ramdam niyang tunay.